Ang pera hindi lang ginagastos o ipinangninegosyo. Dito sa Money Museum o sa Museo ng Pera sa loob ng Bangko Sentral, makikita ang iba't ibang pagbabago sa ating pera. Dahil kasabay ng pag-usad ng ating kasaysayan, ang nagbabagong anyo ng ating salapi. Buti pa ang pera, may tao. Ang tao, walang pera. Merry Christmas! Ito ang karaniwang angal nating mga Pinoy. Kahit nga naman paano tignan, hindi aandar ang buhay kung walang perang puhunan. Ang pera hindi lang pambayad o pambili, may iba't iba rin itong gamit. Pwedeng panglibang, pang-display, Talagyan ng key. pang-forma. At dahil nga sadyang pinagpapasapasahan, kahit lukot-lukot o kaya'y punit-punit pa, ang pera hindi nababawasan ang halaga. Yung lahat ng mga perang unfit, no? Ito yung mga itsura ng unfit at saka mutilated yung may mga sira-sira na ito ay maipapalitan o maipapapresent man lang sa bangko. Ang naluma ng pera, pwede pang collector's item. Sarah and Blade, tayo. Ayun ko, di ba Sarah? Hindi na mabilang ni Beda ang halaga ng antique collection niya. Mula imported na espada, mga rebulto at kahoy na pipa, meron siya. Ang lahat ng ito, nagsimula lang sa mamera. When I was in high school, siguro 53, up to the present, kung may magustuhan kong items, yung buying and sell ng coins na sa mga palengke, hanggang doon nakakarating na ako. At saka yung lahat ng mga binibigay sa akin ng tatay ko na, at saka nanay ko na baon, iniipon ko yun para maibili ko lang ng coins. Diyan nga ako nagkasakit ng ulcer kasi di na ako kumakain dahil makabili lang ako ng apis. Yan, kagaya niya, nag-iipon na naman ako para doon sa kakasal ko ng young girls. Pero ang pinakaasam-asam niya, baka sa pangarap na lang daw niya makamit. Pag gusto ko item, kahit na mahal, bibiliin ko. Kaya lang hindi ko lang mabili yung 1910 na 10 centavos. There are 5 to 10 issues lang yan. Kaya lang yung mahirap makabili noon. Kaya that's why it's rare and it's very, very expensive. Unknown in any collection. Sa sobrang mahal nga raw nito, walang presyong nakalagay sa katalogo. Name your price, ika nga. Kaya ang tunog na silver eh. Sa kahabaan ng ermita sa Maynila, naghilera ang mga antique shop. Samut-sari dito ang mga antigong pwedeng kolektahin. Isa sa pinakamabenta ang mga antique coins at paper bills. Mayroon pa rin nag-exist na mga collector talaga na pag mayroon kang magandang gamit, itatago mo lang yun tapos tatawag mo lang sa kanila. Nabibenta ko ng mga 70. Karamihan daw sa mga suki, mga negosyante o mga profesional na libangan ng mangolekta. May mga mayayaman din ang kumukuha ng mga pera. At saka hilig nila yung mag-collect ng ganyan. Hindi ka naman pwede basta mag-collect ng wala kang pera. At kung kolektor, lahat ng sulok ng Metro Manila gagalugarin para sa pera. Dito sa kalagitnaan ng Quiapo ang business ni Mang Totoy. Magkano po yung pinakamalaking nabenta nyo na coin o kaya paper bill? Yung 1906, mga 40,000. Noong araw yun. Pero ngayon, iba na ang presyo. Kasi tumataas yan eh. Tandang Sora. Hindi na raw masamang pagkakitaan ang pagbibenta ng mga antique coins at paper bills. Sa mahigit 20 taon na pagninegosyo ni Mang Totoy, marami na raw siyang naipundar, bukod sa bahay at lupa. Pagpaaral na ako ng doktor, architecture, nutrition. Dito sa Money Museum, 10 sampera ang pera. Dito makikita ang kasaysayan ng perang Pinoy. Mula sa kauna-unahang salapi, hanggang sa mga perang dito lang sa atin na uso. It's the biggest banknote in the world, which is accredited by the Guinness Book of Records as the biggest banknote measuring 8 1/2 by 14 inches. And this was initially sold for 200,000 pesos. Pati ang 30 piraso ng pilak ni Judas, merong sample dito.
May kwento ang bawat pera at bawat kwento merong bida. Sa ano kinuha yan? 1967 unang kinumisyon si Angel Cacño para i-design ang unang sentimo at 50 sentimo. Imahinasyon lang daw ang pangunahing instrumento niya. Ano ba ang side view ni Marcelo? Dahil napatay na yan, ano? Yung si Lapu-Lapu naman, inisip ko na yung para bang kategorya ba ng mga tao ba no, sa parte ng Mindanao. 1983 naman nung ipatawag siya ng Central Bank upang yayaing bigyan ng facelift ang pera. Ang natoka sa akin yung 20 peso bill at saka 100 peso bill. Kung si Mang Angel ang nagpinta na mamukha sa pera, si Angelo naman ang mukhang nasa pera. Marami hindi nakakaalam pero ang batang nag-aabot ng bulaklak sa likod ng 500 piso, totoong tao. Yung time na yun talagang maraming press people, foreign media, local media. Nakita siguro nila yung bata, it's a perfect shot. A defenseless boy giving flowers to a soldier in full battle gear. Buses on the path of attack. February 23, 1986, dahil sa hindi madaanan noon ng EDSA, napilitang huminto at makiusyoso ang pamilya Gutierrez na nooy pauwi sa Bikutan. Wala pang 3 taon noon ang bunsong si Angelo. Ako, I was beside my mom and my dad. I was between them. Tapos nagulat na lang sila nung in the middle of the prayer, nandun daw ako sa gitna ng crowd. Tapos may pinulot akong flower from a lady's bouquet. Tapos binigay ko sa sundalo. Interview ko in 1991. Wala siyang kamalay-malay na ang mga sandaling yon habang buhay nakatanim sa alaala ng mga Pilipino. Sa akin, yung parang it's no big deal nung nandun ako kasi bata pa ako nun. No, so hindi ko naiisip na, someday this will make me proud of myself. Nare-realize ko na lang as time goes, nung tumatanda na ako, doon ko nare-realize na, wow, napakalaki pala ng participation ko sa EDSA People Power 1. Hindi nga lang pala tao ang nasa pera. Kahit pa ang tao, kadalasang wala o kulang sa pera. Ang pera, taglay pati ang ating kasaysayan. Kaya bago po gastusin ang inyong salapi, limpak-limpak man o kakaunti, kilatisin muna ito at titigan dahil tunay ngang may hatid itong kayamanan.